Gusto ko rin din pong malaman ninyong mga minamahal kong kababayan na talagang miss na miss na miss ko na po kayong lahat. Gusto ko na muna pong batiin. Siyempre, unang-una, walang Mayor Timmy Chipeco kung wala ang aking nanay at tatay. Ang aking ama, si Congressman June, ang aking mother, si Ma'am Nini. Ayan po. Sa akin pong mga kapatid na nandito, si Tino, at saka yung kanyang may bahay, si Nikki. Andiyan rin po si Joey. Sa aking mga pamilya, nandito na po, Tita Mila, Tito Rolly, Tito Nolet. Sa aking, Diyos ko, hindi ko magagawa to kung wala po, unang-una, ang aking pong may bahay, si Laverne. Thank you, love. Sa lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa sa totoo lamang. Andun po ako, kanina pa ako, nasa likod ng aming bahay. Sapagkat nasabi, wag muna daw akong lalabas, mamaya na. Pero hindi ko lubos akalain na ganito ang karami ang ating mga kababayan nandito ngayon sa araw na ito. Sapagkat meron tayong nais dito po sa ating bayan. I would also like to recognize paring Ronald at si Marie. Ayan, thank you for being here. Si paring Anjo, andito rin po, Iliana, si Kenneth de las Llagas. Sila po ang mga kasama rin po natin sa ating laban para dito po sa ating bayan ng Calamba. Andito rin po ang aking minamahal na mother-in-law at father-in-law. Ayan, mga biyenan ko. At syempre, ang aking mga anak. Ang aking mga taong, mga matagal nang nagsasabi sa akin ng suporta. Mga taong nagsusumbong sa akin noong paman. Alam nyo, mga minamahal kong kababayan, kung ako man ay emosyonal ngayon sapagkat sa totoo lamang, ang aking damdamin ngayon ay hindi na malaman kung ano pang pakiramdam. Lubos ang aking pagkatuwa na ngayon magkasama tayo at nagkikita-kita tayo ngayong umagang ito. Allow me to first read my speech. Pabayaan niyo po akong basahin muna ang aking inanda sapagkat ito po ang aking sasabihin ay aking pinag-aralan, aking pong dinamdam, aking pong inisip sapagkat ito ang palagay ko ang nangyayari sa ating bayan ngayong panahon na ito. Sa inyong lahat, magandang umaga po. Tayo ay nagtitipon ngayon dito sapagkat meron tayong nais na ipaglaban para sa ating mahal na bayan ng Calamba. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko muling magbalik tanaw tayo 2 taon ng nakaraan. Pagkatapos ng nakaraang eleksyon, alam naman ng lahat na ang inyong lingkod ay hindi nanalo. Itong pangyayari na ito, bagamat masakit para sa akin, ay tinanggap ko ng buong buo. Ang sabi ko sa sarili ko, malamang naghahanap ng ibang pamumuno ang ating mga kababayan. Isang tao na makapagbibigay ng mas magandang serbisyo, mas magandang pamamaraan o sistema na maaring lalo pang mapaunlad ang ating bayan. At higit sa lahat, mas mapapangalagaan ang mga tao. Ang sabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang panahon na para ako naman ay maghanap ng ibang gawain sa aking buhay. Sapagkat 18 taon na rin akong nanunungkulan bilang inyong congressman at mayor dito sa mahal nating bayan ng Calamba.
bigyan ng pagkakataon ang aking sarili na maghanap din ng ibang gawain at bigyan din ng mas maraming oras ang aking pamilya. Naging matahimik ang aking buhay. Ang sabi ko sa sarili ko, may buhay din naman pala kahit wala na tayo sa public service. Naikwento ko na rin sa inyo na bagamat naging matahimik, masaya, at kontento na rin ako sa aking pribadong buhay, hindi pa rin mawawala sa akin ang kalungkutan. Siguro, hinahanap-hanap ko din kayo, mga kababayan ko. Sa totoo lang, miss na miss ko na rin kayong lahat. Marahil, talagang sigurong ganyan. Siguro ang buhay, kung ano ang nawala sa'yo, siya naman ang hinahanap-hanap mo. Nagbago ang aking damdamin noong panahon na nagsimula na akong nakarinig ng mga reklamo sa kasulukuyang administrasyon. Bagamat di ako nagsasalita o nagpaparamdam, hindi ibig sabihin na ako'y walang pakialam sa mga nangyayari. Linggo-linggo, walang kupas, mga tao bumibisita sa akin at nagsusumbong sa inyo malit na lingkod. Mga kababayan natin na parang mga anak na nagsusumbong sa kanyang magulang. Ang sabi sa akin, Mayor Timmy, bakit sila ganon? Noong umpisa, gusto kong iwasan. Ayokong pag-usapan ang anumang bagay tungkol sa politika. Pero habang tumatagal, ang aking pag-iwas ay naging pakiramdam ng lungkot. At pagkatapos, naging pakiramdam ng pagkainis sa mga nangyayari. At sa huli, naging pakiramdam ng galit. Galit kung bakit nangyayari ito sa mga kababayan ko na matagal ko nang inaalagaan. Ang sumbong sa akin kung bakit daw noon panahon ako ay mayor, napakadaling lumapit sa aking tanggapan. Kung bakit noon napakadaling kumuha ng pangangailangan na gamot sa Mercury. Ang pagkuha ng guarantee letter para sa mga bayarin sa ospital. Ang sabi sa akin, Mayor Timmy, bakit sila ganon? Bakit nila binago? Ang madali, maluwag, mapagbigay, masaya, ay binago ng pagtitipid, paghihirap sa proseso, pagpili lang kung sino ang pagbibigyan. At ang higit sa lahat, ang pagiging malungkot ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. Umiiyak ng pagkadismaya ang mga tao. Sa harap ko, nagsusumbong sa akin na parang batang walang matakbuhan. Parang isang anak na nagsasabi na pinabayaan na sila ng kanilang magulang. Wala silang matakbuhan. Kaya siguro, nagsusumbong na lang sa akin. At ang sinasabi ay, Mayor, ang pagbabago na inaasahan namin ay kabaliktaran. Imbis na guminhawa ang aming pamumuhay, ay lalo kaming nahihirapan.
Simpleng proseso noon. Ngayon, naging komplikado. Ang pagbibigay ng tulong noon, sagana. Pero ngayon, pagtitipid. Kung di araw-araw ngayon, kung hindi araw-araw noon, ngayon, Tuesday at Thursday na lamang. Dati, kahit anong araw, pwede kang kumuha ng guarantee letter para sa ospital. Ngayon, may pa 3 months at 6 months pa sila. Totoo ba? Hindi. Ang mga nagdadialysis, umiiyak na din at nagre-reklamo. Sapagkat dati, linggo-linggo, pwede silang bumalik. Pero ngayon, minsan na lamang. Mga maliliit na negosyante, mga may-ari ng sari-sari store at iba pa pinahihirapan, kumuha ng permit. Ang pagkuha ng prangkisa ng tricycle noon, napakadali. Ngayon, kailangan ka pang humarap kay Mayor. Ang mga pagkuha ng simpleng permit, katulad na CEI sa Meralco, pinahihirapan pa. Ang pagbibigay ng pabahay, ngayon, namimili na lamang para sa kanyang kalyado. Kung dati, ang tanong ko sa inyo, ano ba ang kailangan ninyo at magkano? Ngayon, ang tanong sa inyo, kanino ka? Chipeco ba o Rizal? Yan marahil ang mga ilang lamang ng mga sumbong sa akin. Yan din marahil kung bakit sinisigaw ng mga tao ngayon, Mayor Timmy, kailangan ka lang bumalik. Bago po ako nagdesisyon, iniisip ko, kung yun ba talaga ang dahilan. Pero sa 2 taon na ako'y nagmamasid, nakikita ko ang mas marami pang problema. Inaasahan ko na sa bagong pamumuno noon, mas maging maayos ang kanyang pamamalakad. Bilang mayor, magpakita ng programa na mas mapapaunlad ang ating bayan ng Kalamba. Ngunit ano nangyari? Ang naging sentro ng kanyang pamamalakad ay politika. Imbis na pag-isahin ang mga senior citizen sa maskara ng unification, lalo nang nagkakagulo sila. Noong panahon, hindi nangyayari yan. Imbis na tugunan ng pansin ang mga programa ng pangkalusugan, infrastruktura, edukasyon, pangkabuhayan, ang naging sentro ay ang pagkuha ng JO at contract of service sa ating mga kababayan. Ang pagbibigay ng ayuda, kahit wala naman pandemic, pagkomisyon sa mga proyekto, at higit sa lahat, ang pagkuha ng pera ng ating minamahal ng bayan ng Kalamba. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pagbabagong ipinahatid ng Kalambago? Ano ba ang pagbabagong sinasabi nila? Meron ba silang bagong proyekto na pagmamalaki na sa kanila nagsimula? Meron ba silang bagong programa na talagang masasabi na ang nagbago ang pamumuhay ng ating mga kababayan? Nakakatawang isipin, ang pinakamalaking binago nila ay ang pagbibigay nila ng Pasko daw.
Kasi ngayon, ang pagbabago ay yung branded na raw ang gamot, branded na raw ang luncheon meat, branded na raw ang spam. Pero ang hindi nila sinasabi, pagdating naman sa gamot, ay generic ang ibinibigay sa tao. Ang pagbabago ng kulay ng mga proyektong gobyerno na hindi naman sila nagpagawa. At anong ginawa nila? Kinulayan lang ng color blue. Gumawa naman po ng proyekto. Meron naman, alam na lahat. Gumawa ng proyekto sa harap ng bahay ni Rizal. Ano nangyari? Imbis na matuwa ang tao, lalo pa silang nagre-reklamo. Kaya ang tanong ko, mga minamahal kong kababayan, ano ba talaga nagbago? Ang buhay ba ninyo? Ang buhay lang niya? Kalma. Again daw. Ano ba talaga nagbago? Buhay nyo o buhay lang niya? Kung talagang gusto nilang baguhin ang bayan ng Kalamba, sana inuna ni Mayor ang tunay na mga pangangailangan ng tao. Sabi mo, ikaw ay dugong bayani. Nasaya ngayon daw, ramdam na raw natin ang reforma. Mayor, kung ikaw ay talagang dugong bayani, sana inuna muna ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi ang iyong pamumulitika. Sana ay pinalawak mo ang mga pangangailangan ng kababayan natin sa pangkalusugan sapagkat ang isang tunay na bayani ay uunahin muna ang pangangailangan ng tao bago ang kanyang sarili. Kung talagang gusto mong maramdam ang totoong reforma, sana ang unang utos mo ay hindi dalhin ang buong pamilya mo sa City Hall na parang sinasabi ng tao ngayon na ang Kalamba ay isang malaking Rizal Corporation. May nagsabi minsan sa akin, totoo po to, meron minsan nagsabi sa akin, na ang mayor daw ng Kalamba ngayon ay iba talaga, ibang-iba. Iba daw talaga kumagat ang gutom. May pasign pa ng peace. Peace. Ang ibig sabihin daw ay hindi kapayapaan, kung hindi 20% na komisyon. Tuwa kayo ngayon, no? Alam nyo, kung talagang gusto niya at mahal ang ating bayan, sana man lang, inuna na niya yung pagbubukas ng ospital na nasa Kalamba, na nasa Kanlubang,
ginagawa na at simulan natin. Yung mga kausap namin noon na siya po ay Vice Mayor, nagsusumbong sa akin kung bakit 2 taon na silang hindi hinaharap. Alam mo naman na maganda ang proyekto na yan. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ng mura at maayos na ospital ng gobyerno. Pero anong ginawa mo? Ni minsan, hindi mo sila kinausap. Bakit? Dahil ba nagsimula ito noong panahon ko? Na pag ang proyekto ay nagsimula sa akin, ay hindi mo naman tatapusin kasi project ni Chipeco? Katulad ng San Jose, Bukal Bypass Road. Isang proyekto na makakaluwag sa traffic dito sa ating bayan. Sa loob ng higit na 2 taon, kahit isang yapak, hindi na umusad ang proyektong ito. Ang pagbubukas ng interchange dyan sa Ayala Greenfields, nagkasundo na kami ni Mr. Ramon Ang. Alam lang ama ko yan. Sa pagbubukas nito, lumipas na ang higit na 2 taon. Ano nangyari? Nauwi na naman sa wala. Wala. Yan siguro ang isang pinakamagandang description ng administrasyon ng Dugong Bayani. Walang plano, walang malasakit, walang direksyon, suma total, walang kakayahang mamuno, walang leadership. Yan ang problema. Panay propaganda, panay papogi, panay panlilinglang, panay pangako. Yan ang pangako ng Kalambago. Mga minamahal kong kababayan, ako po ay isang Kalambeño. Kahit ano na po ang ibato nila sa akin, hindi mawawala sa akin isip, sa aking puso at sa aking dugo na ako ay taga-Kalamba. Pangatlong henerasyon na ako ng mga Chipeco na nagsisilbi dito sa ating bayan. At ang inyong lingkod ay binigyan nyo ng karangalan na maging congressman at mayor. Hindi ninyo maaalis sa akin at sa aming pamilya ang dugong nagtataglay ng pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Ito ay hindi salita. Ito ay nagawa na namin. Sa istorya ng ating bayan, makikita at mararamdaman ng tao ang pagunlad dito at kasama dito ang serbisyo ng aming pamilya. Kaya't hindi nyo maalis sa amin na kapag tinawag kami muli, hatingin ninyo muli ang aming pagseserbisyo. Alam nyo na ang aming isasagot. Hindi namin kayo bibiguin. Kaya't sa araw na ito, ako ay magsasabi sa inyong lahat, ako ay babalik. Chipeco! Ibabalik natin ang mga mahalagang proyekto, mga programa na nawala sa atin ng higit na 2 taon. Ibabalik natin ang mga simplong proseso ng pagkuha ng tulong sa ating pamahalaan. Ibabalik natin sa araw-araw ang serbisyo para sa tao. Tatanggalin na natin ang Tuesday, Thursday, 3 months at 6 months. Ibabalik natin ang maayos at magpagkaisang pamahalaan. Ibabalik natin muli ang masaya at mapagtanggap na pamahalang bayan. At sa huli, ibabalik natin ang mga ngiti
at masayang pamumuhay ng ating kababayan. Tama na, sobra na ang paghihirap ng ating mga kababayan dito sa Kalamba. Kaya, sasabihin ko muli, babalik na si Timmy Chipeco para sa pagka-alkalde ng ating bayan ng Kalamba. Chipeco! Chipeco! Ang sabi ng aking ama, na ang panahon ay may kanya-kanyang tao at ang tao ay may kanya-kanyang panahon. Ito marahil, mga minamahal kong kababayan, ang panahon nating muli kung saan tayo magkakaisa bilang isang bayan ng mga Kalambenyo at sasabihin natin ng sabay-sabay, tama na, sobra na. Tama na ang pangako. Tama na ang paglinlang. Tama na ang pagbubudol. Tama na ang paporma. Tama na ang paghihirap ng taong bayan. Alam niyo po, sa araw na ito, nakita ngayon ng aking dalawang mata ang inyong pagkasabik na ibalik muli ang mga programa na ginawa natin noon tayo ay mayor pa. Kaya isa na lang po ang iiwan ko. Samahan niyo ko. Sabay-sabay natin ipaglaban to. Sabay-sabay natin sabihin, ibabalik muli sa tao ang bayan ng Kalamba. Sa inyo pong lahat, ang aking taus-pusong pasasalamat. Ang inyong presensya sa araw na ito, sa nakikita kong napakaraming taong nagmamalasakit sa inyong lingkod. Ito naman ang iiwan ko muli. Pag tayo ang makabalik dyan sa munisipyo, hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat! Mabuhay ang Kalamba! Mabuhay ang Kalambenyo! Mabuhay!